Okay, simulan na natin. Zoom, Google Meet, MS Teams, aminin man natin o hindi, naging pangalawang tahanan na natin ang mga ito nitong mga nakaraang taon. Kaya sa pagtatalak kayo na ito, hihimayin natin ng isang bagay na sobrang importante pero madalas nating makalimutan, ang virtual etiquette. Aalamin natin ang tamang netiquette para ma-master mo ang iyong online learning experience. Trust me, mas magiging madali at less stressful ang buhay estudyante mo kapag nakuha mo ito. Para sa daloy ng ating usapan, susundan natin ang buong journey mo bilang estudyante. Magsisimula tayo sa realidad ng digital classroom, tapos aalamin natin ang paghanda para sa tagumpay, mga gintong aral sa mismong virtual class, kung paano ma-master ang online communication, paglutas sa mga tech problems at syempre ang iyong personal na checklist para sa virtual success. Unang bahagi, ang realidad ng digital classroom. Bakit nga ba natin kailangang pag-usapan ito in the first place? Di ba naranasan mo na bang mawala sa focus dahil may kaklase kang nakabukas ang mic habang lumalapang ng chicharon? O kaya naman ang gulo-gulo ng background tapos may mga asong tahol ng tahol? Lahat tayo dumaan na sa mga awkward at nakaka-distract na moments na yan. At yan misma ang dahilan kung bakit kailangan natin ng nakabalangkas na netiquette para manatiling epektibo at maayos ang ating learning environment. Kasi, ang good online class etiquette hindi lang yan basta pagsunod sa mga rules na parang robot. It's so much more than that. Ito ay tungkol sa active na pagbuo ng isang professional, may respeto at distraction-free na espasyo. Kapag lahat tayo ay sumusunod dito, gumaganda ang komunikasyon natin, nababawasan yung mga sagabal at lumilikha tayo ng isang safe space kung saan ang bawat isa ay nahihikayat na makilahok ng walang hiya o takot. Pangalawang bahagi, paghahanda para sa tagumpay. Dito, titingnan natin kung ano ang dapat gawin bago pa man tumunog ang inyong virtual bell. May 4 na simple at sunod-sunod na hakbang tayong dapat gawin kapag papasok sa klase. Join early. Gamitin ang tunay na pangalan. So, iwasan muna natin ang pagiging Naruto Uzumaki 99 habang may klase, okay? Turn on your camera para alam ni teacher na nandyan ka talaga. At syempre, ang pinaka-basic, i-mute ang mic kapag hindi ka nagsasalita para iwas background noise. Yung mismong study area mo, malaking factor yan. Maghanap ka ng tahimik at maliwanag na pwesto. Maging disiplinado sa daily routine mo. Ayusin ang desk mo at i-organize yung mga digital files mo. Bakit? Para kapag bigla kang tinawag ng teacher mo, hindi ka magpapanik sa paghahanap ng assignment mo. Makakapag-focus ka lang sa mismong lesson. At wag na wag nating kakalimutan itong dalawang pinakamahalagang rules na ito. Be punctual and dress properly. Kahit nasa loob ka lang ng kwarto mo, ang pagpasok sa tamang oras at pagsusuot ng desente ay nagpapakita ng malalim na respeto. Respeto yan hindi lang sa teacher mo, kundi pati na rin sa mga kaklase mo. Setting the mood din yan para seryosohin mo ang pag-aaral. Pangatlong bahagi, mga gintong aral sa virtual class. Ano naman ang mga golden rules habang actively na nangyayari ang inyong klase? Listen up, kasi ito yung kailangan ng focus. Active listening ang kailangan natin, kaya iwasan natin ang multitasking. Huwag muna mag-scroll sa social media, huwag kumain ng maingay, o maglakad-lakad habang may klase. Kung gusto mong magsalita, raise your virtual hand gracefully. At ito ang sobrang crucial, huwag na huwag mag-record ng klase nang walang paalam. Privacy is a big deal, kaya respetuhin natin ang bawat isa sa loob ng virtual room. Ika-4 na bahagi, pagmaster sa online communication. Iba ang dynamics ng pakipag-usap kapag digital na ang setup. Kaya paano ba natin ito gagawin ng tama? Kitang-kita natin ang pagkakaiba sa screen, di ba? Sa isang banda, nandyan ang paggamit ng magagalang na salita at formal na pananalita na nagbibuild ng respect. Sa kabilang banda, nandyan ang mga disruptive na gawain. Huwag tayong mag-type ng all caps kasi para ka na ring sumisigaw online yan ha, at lalong huwag mag-spam sa chatbox. Let's keep it professional and polite kahit paminsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ika-5 bahagi, paglutas sa mga karaniwang tech problems. Aminin natin, kahit perfect ang etiquette mo, kung minsan talaga bibigay ang teknolohiya. Pero wag magpanik, kasi kung titingnan nyo itong table natin, laging may simpleng solusyon. Mahinang internet, ipaalam agad sa teacher at subukang mag-reconnect. Maingay ang paligid, mute that mic right away.
naglalag at hindi mo naintindihan ng lesson, huwag kang mahiya, magtanong ka. At ang pinaka-basic para iwas sakit ng ulo, i-charge mo na ang device mo bago pa man mag-umpisa ang klase. At para i-wrap up ang lahat, pumasok na tayo sa ika-6 at huling bahagi, ang iyong checklist para sa virtual success lalo na para sa mga gagawin mo pagkatapos ng klase. Actually, higit pa ito sa pagiging isang estudyante. Pinag-uusapan natin dito ay ang pagiging isang responsableng digital citizen. Hindi lang ito basta classroom rules, lifelong skills ito. Tungkol ito sa etikal na paggamit ng teknolohiya, pag-verify ng information bago mo i-share, at pagrespeto sa bawat tao online para maiwasan natin ang cyberbullying. Kaya kapag tapos na ang klase, remember this rule. I-submit ang iyong mga requirements sa tamang oras. Ito yung the best way para ipakita sa teacher mo ang iyong patuloy na dedikasyon at responsibilidad. At kung magka-tech problem man sa pag-submit, huwag mong intayin ang deadline. I-message mo na agad ang teacher mo. Para mas madali, ito ang inyong ultimate step-by-step roadmap. Hatiin natin sa 3 phases. Phase 1, bago ang klase, check your tech at magbihis ng maayos. Phase 2, habang may klase, mute ang mic, makinig ng mabuti at mag-participate. At Phase 3, after class, review your notes at ipasa ang assignments mo. Discipline from start to finish. Gusto kong i-highlight itong quote na ito galing sa ating source dahil sapul na sapul nito ang mensahe natin. Sabi nga, ang mabuting asal at respeto ay kasing halaga online gaya ng sa loob ng tradisyonal na silid-aralan. Digital man ang medium o physical na kwarto, basic human respect translates everywhere. Yung tao sa kabilang screen, deserve niya ang parehong respeto. So, bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito na pwede niyong pag-isipan. Anong uri ng digital citizen ang pipiliin mong maging ngayon? Next time na mag-login ka sa iyong virtual session, sana baon mo ang lahat na napag-usapan natin. Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay na ito at sana'y maging mas makabuluhan at fun ang inyong mga online classes.